Bumabalik na sa tamang direksyon ang recovery ni Butler. Paano kung hindi talaga makuha ng Golden State si LeBron James? Lumalabas ngayon ang kanilang lihim na Plan B at posibleng ikagulat ito ng maraming fans. Wizards, tumutulong pa ngayon sa posibleng Davis to Warriors trade. May magandang balita para sa Warriors fans dahil mukhang unti-unti nang bumabalik sa tamang direksyon ang recovery ni Butler matapos ang kanyang season-ending ACL injury. Ayon sa mga ulat, malaki na ang naging progreso sa kanyang rehabilitasyon. Sa katunayan, sinabi niyang nasa tamang landas na ang kanyang paggaling at naniniwala siyang nakaliko na siya sa tamang direksyon o turned the corner sa kanyang recovery. Bagamat aminado si Butler na hindi naging madali ang proseso, sinabi niyang patuloy siyang nagsusumikap araw-araw upang makabalik sa kanyang dating kondisyon. Ayon pa sa kanya, nakakagawa na siya ng ilang basketball movements, kabilang ang pagdadunk gamit ang kanyang kaliwang paa kahit hindi pa siya pinapayagang tumakbo o tuluyang maglaro. Dagdag pa niya, tinatayang ilang linggo na lamang bago siya makabalik sa pagtakbo, isang mahalagang hakbang sa kanyang rehabilitation program. Malaking senyales ito na maayos ang kanyang paggaling at patuloy ang kanyang paglapit sa inaasam na pagbabalik sa NBA court. Sa kabila ng matinding injury, nananatiling positibo ang veteranong forward. Ipinahayag din niya ang kanyang pagmamahal sa Golden State at sinabi niyang nais niyang ipagpatuloy ang kanyang career kasama ang team. Ayon kay Butler, naniniwala siyang may kakayahan pa rin ang Warriors na maging championship contender basta't maging malusog ang kanilang buong roster. Samantala, patuloy namang minomonitor ng Warriors coaching staff at medical team ang kanyang kondisyon. Hindi nila minamadali ang kanyang pagbabalik upang matiyak na 100% na siyang handa bago muling sumabak sa kompetisyon. Sa ngayon, wala pang eksaktong araw kung kailan muling makakalaro si Butler, ngunit base sa kanyang mga pahayag at sa progreso ng kanyang rehabilitasyon, nagbibigay ito ng pag-asa sa Warriors fans na masisilayan nilang muli ang kanilang star forward sa oras na tuluyan na siyang makarecover. At ngayon mga ka-NBA, kayo naman ang magsabi. Sa oras na makabalik si Jimmy, sa tingin ba ninyo ay kaya pa bang makabalik ang Golden State sa pagiging seryosong title contender? Sa kabilang balita naman, mainit na usapin ngayon ang kinabukasan ni Anthony Davis at posibleng maging susi ang kanyang susunod na kontrata sa isang blockbuster trade na maaaring makinabang ang Warriors. Ayon sa mga ulat, habang papalapit ang panahon para sa contract extension ni Davis, lumalakas ang espekulasyon na kung hindi siya at ang Washington Wizards ay magkasundo sa bagong kontrata, maaaring mapilitan ng team na ikonsidera ang pag-trade sa kanilang superstar kaysa mawala siya ng walang kapalit sa hinaharap. Ayon sa balita ng Yahoo Sports nitong Biyernes, posibleng handa si Davis na tumanggap ng mas mababang kontrata kung mapupunta siya sa isang team na may tsansang magkampyon. Dahil dito, nananatiling bukas ang posibilidad ng isang trade sa kabila ng pagsisikap ng Wizards na tapusin ang usap-usapan. Sinabi pa ni O'Connor, magiging eligible si AD na pumirma ng 4 na taong contract extension na nagkakahalaga ng hanggang $281 million simula August 6. May mga lumalabas na ulat na hinihiling niya ang buong maximum contract mula sa Washington. Ngunit kung maitatrade siya sa isang championship contender, handa umano siyang pumayag sa mas mababang halaga. Iyan ang dahilan kung bakit may ilang source na naniniwalang hindi pa rin tiyak na mananatili si Davis sa Wizards. Dahil dito, isa na namang lumulutang ang pangalan ng Golden State Warriors bilang isa sa mga posibleng destinasyon niya. Matagal nang pinag-uusapan ang posibilidad na mabuo ang tambalan nina Stephen Curry at AD, isang kombinasyong pinaniniwala ang maaaring magbalik sa Warriors bilang seryosong contender sa kampyonato. Ngunit hindi magiging madali ang lahat. Kung nais talagang makuha ng Golden State si Davis, inaasahang kakailanganin nilang isuko ang ilang mahahalagang assets, kabilang ang mga first-round draft picks, draft swaps, at posibleng ilang pangunahing player sa kanilang kasalukuyang roster. Ibig sabihin, malaking sakripisyo ang kakailanganin nilang gawin upang maisakatuparan ang naturang trade. Sa panig naman ng Washington Wizards, nananatili ang kanilang hangarin na mapanatili si Davis bilang sentro ng kanilang team. Gayunpaman, kung magkaroon ng hindi pagkakasundo sa usapin ng kontrata, maaaring magbago ang direksyon ng kanilang plano at buksan ang posibilidad ng isang blockbuster deal. Sa ngayon, wala pang opisyal na kasunduan o trade na nagaganap.
Ngunit habang papalapit na ang kanyang contract extension period, inaasahang mas iinit pa ang usapin at mas maraming development ang maaaring lumabas sa mga susunod na araw. Kaya mga ka-NBA, sa tingin ninyo, dapat bang isugal ng Warriors ang kanilang future assets para makuha si Davis o mas makabubuting panatilihin nila ang kanilang kasalukuyang roster? Sa huling balita, habang patuloy na naghihintay ang buong NBA sa magiging desisyon ni LeBron James tungkol sa kanyang susunod na team, tila handa na rin ang Golden State Warriors sa posibilidad na hindi nila siya makuha. Ayon kay ESPN NBA insider Anthony Slater, mayroon nang nakahandang plan B ang Warriors kung sakaling mabigo ang kanilang paghahabol kay LeBron. At sa halip na gumawa ng isang malaking blockbuster move, mas pipiliin ng Golden State ang isang mas maingat at pangmatagalang direksyon. Ayon sa ulat, ang pangunahing layunin ng Warriors ay panatilihin si Draymond Green sa team at ibigay sa kanya ang kontratang nais niya. Kasabay nito, sisiguraduhin din ng organisasyon na mananatili silang may sapat na financial flexibility habang unti-unti nilang pinaghahandaan ang panahon pagkatapos ng era ni Curry. Nang tanungin kung ano ang magiging plan B ng Warriors, simple ngunit makahulugan ang naging sagot ni Anthony Slater. Oo, maaring mukhang boring. Pero para sa akin, ang tamang salita ay stable o matatag. Ipinunto rin ni Slater na sinadya ng Warriors na huwag itali ang kanilang sarili sa malalaking pangmatagalang kontrata. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng mas malaking kalayaan sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa oras na tuluyang magsara ang championship window ni Curry. Dagdag pa niya, bahagi na ng pangmatagalang plano nila ang paghahanda para sa panahong wala na si Steph. Bagamat maraming fans ang naniniwalang dapat nang isugal ng Golden State ang lahat ng kanilang draft picks upang makakuha agad ng isa pang superstar, sinabi ni Slater na hindi lamang ang susunod na 2 taon ang iniisip ng Warriors. Sa katunayan, ayon sa kanya, pagkatapos ng darating na season ay $34.9 million lamang ang garantisadong salary commitment nila. Ibig sabihin, napakaluwag pa ng kanilang salary cap kumpara sa maraming teams sa NBA. Dahil dito, magkakaroon sila ng sapat na flexibility upang habulin ang mga susunod na superstar na maaaring maging available sa mga darating na taon nang hindi kinakailangang isuko ang lahat ng kanilang draft assets ngayon. Dagdag pa niya, pinili ng Warriors na panatilihin ang kanilang mga draft picks sa halip na gamitin ang mga ito sa trades bilang bahagi ng kanilang pangmatagalang plano. Ipinakita ito sa pagpili nila kay Yaxel Lendeborg bilang 11th overall pick sa 2026 NBA Draft. Habang wala pang desisyon si LeBron, hindi nagpapakita ng desperasyon ang Warriors at mas nakatuon sa pagbabalanse ng agarang kompetisyon at pangmatagalang pagbuo ng team. At ngayon mga ka-NBA, kayo naman ang magsabi, kung kayo ang Warriors management, ano ang pipiliin ninyo? Isugal ang future para makakuha ng isa pang superstar ngayon? O panatilihin ang financial flexibility at maghintay ng mas magandang pagkakataon sa hinaharap?